Makipag-iwalay ka sa girlfriend mo. Ano? Makipag-iwalay ka sa girlfriend mo. Ha? Ba't ko naman gagawin yun? Bakit? Di mo kaya, no? Narinig mo ba sinasabi mo? Alam mo, lasing ka na. Tara na, ihatid na kita sa kwarto nyo. Hindi mo kaya, no? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Eh bakit ka nandito kung di mo naman pala kaya? Kulit mo talaga. Binuhat ko siya noon tapos nagpupumiglas siya. Dinala ko siya sa kwarto nila. Tulog lang katapat niyan. Paghatid ko sa kanya, hindi ko na siya kinausap. Iniwan ko na lang siya doon. Mukha din namang antok na siya eh. After naman noon, hindi ko na siya nakitang lumabas ng kwarto kaya tingin ko nakatulog na siya. Umuwi na kami kinagabihan. Kinabukasan noon, pumasok ako sa trabaho. Nakita ko agad si Liam. Ang aga niya. Nagkatinginan kami saglit pero umiwas din agad siya. Liam, i-forward mo yung email kay boss. Huwag mo kalimutan lagyan ng summary sa taas. Tumango lang siya pero hindi siya tumingin sa akin. Wow, busy yarn. Huwag mo kalimutan ni backup sa cloud, ah. Baka mawala yung files. Tumango lang ulit siya. Umalis na lang ako at pumasok ng office ko. Habang nag-aayos nitong papeles, kita ko sa wall glass ng office ko si Liam at ang babaeng kausap niya. Nakangiti pa si Liam habang kausap yun. Kaya lumapit ako sa kanilang dalawa at napatingin sila sa akin. Oras ng trabaho, ah. Biglang napayuko yung babae at nagsorry siya bago siya umalis. Liam, pumasok ka sa office ko, may papakita ako sa'yo. May ginagawa pa po ako. Sabi mo? Tapusin ko lang po to. Pagtapos mo pumunta ka ng office, ah. Opo ma'am, 5 minutes. After 5 minutes, pagbukas ng pinto pumasok si Liam pero nanatili siya dun sa tabi ng pintuan. Oh, ba't dyan ka lang? Lapit dito. Dito na lang po ako. Rinig ko naman po. Anong rinig? May papakita ako sa'yo sa monitor ko. I-check mo tong schedule mo para sa susunod na linggo. Ba't ka nag-file ng leave sa date na to? Alam mo, peak season natin yan, di ba? May kailangan lang kasi kasuhin ma'am. Anong kailangan? Ikaw ang inaasahan ko dito sa floor kapag busy ang lahat. Hindi basta-basta na-approve to kung walang valid na dahilan. Okay lang po kung hindi ma-approve. I-offset ko na lang. Bigla akong napatigil sa sinabi niya. Tumingin ka nga rito sa akin. Bakit sa labas ka nakatingin? Nandito kausap mo, oh. Tinitignan mo ba si Mika? Yung kaninang kausap mo? May girlfriend ka na, di ba? Ha? Connect. Tsaka anong tinitignan? Eh bakit ayaw mong tumingin sa akin? Kanina ka pa iwas ng tingin simula nung pumasok ka rito. Akala mo ba hindi ko napapansin yung pasulyap-sulyap mo sa station ni Mika kanina? Bakit? Nagsiselos ka din ba sa kanya? Bigla ko siyang sinampal. Nagulat din ako sa ginawa ko. Bakit niya pa kasi sinabi yun? Anong problema mo? Nagsiselos? Kapal ang mukha mo eh, no? Bakit? Hindi ba? Nalimutan mo agad yung mga sinabi mo sa akin habang lasing ka? Nung nasasubik tayo? Sinabi? Anong sinabi ko? Oh, nalimutan mo agad. Ano ngang sinabi ko? Inom pa. Isa Liam. Ano nga yun? Umaasa ka pa din hanggang ngayon. Umaasa? Gusto mo ba ipaalala ko sa'yo mga sinabi mo? Oo, umaasa ako na kapag nakita kita dito sa Maynila, liligawan mo ko. Tumigil ka na. Makipaghiwalay ka sa girlfriend mo. Tumigil ka na nga sabi. Labas. Umalis ka na. Paglabas na napahawak ako sa ulo ko. Takte. Sinabi ko ba talaga yun? Bumalik ako sa pwesto ko. Hindi niya pala maalala kaya pala kayang-kaya niya pa rin ako harapin pagtapos sa mga sinabi niyang yun. Umaasa pa pala siya. Akala ko naman kasi hinayaan niya na lang. Ilang taon na rin kasi nakalipas. Tsaka di na kami nakikita. Kaya
malay ko na panghahawakan niya pa din yung pangako kong yun. Mula nung sinabi niya yun, naisip ko na dapat ko na lang siyang iwasan dahil may girlfriend na ako. Nung una, okay pa eh. Kasi syempre, kababata ako. May pinagsamahan kami kaya kinakausap ko siya. Pero since umamin siya, ayoko nang lumalim pa yun. Ako na lang yung lalayo sa tukso. Kinagabihan, nagligpit na ako ng gamit ko. Ayos ah, hindi niya ako inutusan buong araw. Nahiya din siya sa sinabi niya eh. Hello? Eliza? Nasaan ka? Eto, pauwi pa lang. Bakit? Bilisan mo. Mag-usap tayo. Nandito ako ngayon sa condo mo. Anong pag-uusapan? Anong problema? Galit ka ba? Hindi siya sumagot. Binaba niya na lang agad yung tawag. Kinabahan ako kasi ngayon lang siya naging ganun. For sure, may malaking problema. Hindi ako mapakali. Kaya tawag-tawagan ko si Eliza pero binababa niya din. Pagkarating ko ng kondo, huminga ako ng malalim bago ako buksan yung pinto. At pagbukas ko ng pinto, isang malakas na sampal ang bumungad sa akin. Kapal lang mukha mo. Manloloko ka. Ha? Ano ba yun? Sino to? Pinakita niya sa akin yung isang kuha namin dalawa ni Arya. Yun yung time na lasing si Arya tapos binuhat ko siya kasi nga lasing siya nun. Pucha, saan galing yun? Teka, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Kitang-kita na nga oh. Saan niya balak pumunta niyan? Sa motel? Hindi ganun yun, Eliza. Walang ganun. Tsaka, walang nangyari sa amin. Hindi ko naman magagawang lokohin ka eh. Eh ano yan? Paano mo papaliwanag sa akin na wala nga nangyari sa inyo? Putya naman, Liam. Ilang taon na tayo oh. Ngayon ka pa talaga magdolo ko. Eliza, promise. Wala lang talaga yun. Alam mo, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo, Liam.